Anyways, siyempre tingnan natin. So sabi, yung formula guys sa cos h x equals e raised to x plus e raised to negative x over 2. So madali lang siya kabisaduhin. As for sin naman, sin h x, so may minus lang. So hindi naman mahirap. Then ipaprove mo na yung given mo. So meron kang given na cos h 2x equals sa 2 cos h squared x minus 1. So balit yung given. Sabi, ayan. So, paano gagawin? Prove natin dito. So remember guys, meron ka dito ang cos h squared x, diba? So bali, eto guys, i-squared mo lang to. Ganun lang gagawin mo. So bali, magkakaroon ka dyan ng 2, copy mo lang yung 2. Then yung cos h mo, that is e raised to x plus e raised to negative x all over 2. Pero naka-squared kasi yun. So i-squared na pa to. Then yung minus 1. Bali mo cancel kasi naka-squared to guys. So bali expand mo muna yan. So kailangan mo na expand itong naka-squared. So marunong ka ba nun? Balik magiging ganito yung tsura nyan. So yung numerator mo bali magiging e raised to x plus e raised to negative x na naka-squared over yung 2 na naka-squared. Bali ganyan yung tsura dapat nyan. Then squared mo to, squared mo rin to, tsaka mag-simplify. So big sabihin, magkakaroon tayo dito ng 2. Tapos sabihin natin, eto binomial naman to guys. So kung marunong ka mag-expand ng binomial, hindi ka mahirapan, diba? So bali magkakaroon ko lang naman ng square mo lang to, or multiply mo yung e raised to x times e raised to x. Ano ba yung e raised to x times e raised to x? Naintindihan ako? So bali magkakaroon ka ng ganito, e raised to x plus e raised to negative x times e raised to x plus e raised to negative x. Kasi mag-multiply ka ng binomial. So ano ba yung e raised to x times e raised to x? So diba sabi natin, kapag nag-multiply tayo ng same base, ina-add natin yung exponent. So magkakaroon ka ng e, then x plus x, which is magkakaroon ka ng e raised to 2x para dun sa unang terms. Sa unang term I mean. Then next mo naman is e raised to x times yung e raised to negative x. So same base pa rin. So magkakaroon ka ng e raised to x plus negative x. So eto guys, so x plus negative x, magiging e raised to 0 yan. Or yung e raised to 0 magiging 1. Ba? Tundan? Then next naman tayo dito sa outer. So e raised to x or negative x times yung e raised to x din. So bali ito guys is magiging e raised to negative x plus x, so magiging e raised to 0 rin, which is magiging 1. Then yung dulo naman, magkakaroon ka ng e raised to negative x times e raised to negative x, which is equals to e raised to negative x plus negative x, which is magkakaroon ka ng e raised to negative 2x. So i-add mo lang itong dalawa. So pag sinimplify na natin ito, magkakaroon tayo ng e raised to 2x plus 2 plus e raised to negative 2x. Ito na yung simplified form niya, or expanded form I mean. So lalagay lang natin siya dito sa numerator. So magkakaroon ka ng e raised to 2x plus 2 plus e raised to negative 2x. Hindi nakita. Yan. Then over yung 4 natin, kasi yung 2 squared is 4. Gets natin yun. Then pwede mo na ito i-simplify na 2 tsaka 4
So magiging e raised to 2x plus 2 plus e raised to negative 2x over 2. Kasi yung 2 divide 4 is 1/2. So 1 na lang to. Ito magiging 2. Kaya siya naging over 2. Then minus 1. So anong sunod? So magkakaroon tayo ng LCD nito. Ito nang ginawa natin kanina. So pagdating dito guys, kunin mo lang LCD niyan. So over 2 siya. Copy mo lang to pag parehas yan ng denominator guys. Bali yung numerator kakopy mo lang. So sa term na to, kakopy lang natin yung e raised to 2x plus 2 plus e raised to negative 2x. Then etong denominator mo, multiply mo siya sa whole number. So 2 times negative 1, magiging negative 2 siya. Tapos anong sunod? Simplify. So magkakaroon tayo ng 2 plus negative 2, may eliminate yun. So bali matitira na lang is e raised to 2x plus e raised to negative 2x over 2, which means ano nga yun to? So equals to sa dito sa cosine h 2x sabi. So yun yung proof niya. So ibig sabihin ito pala yung identity ng cosine h2x. Double angle. So ganun siya ginagawa. O, di ba natutunan tayo? Natutunan ko guys, ito, pag cosine plus, pag sine minus. Then ito pa yung isang identity. O, basic.